Hello po muli sa inyo mga ka-chair. Kumusta na po muli kayo? At ito na naman ang inyong Madam Chair. At nagpupugay sa inyo at nagsasabing, tara po muli. Samahan niyo po ako sa ating ibabahagi ngayon. Let's go! Ayan mga ka-Madam Chair, at muli magbabahagi tayo ng kunting kaalaman, lalo na dito sa mga OFW dito sa Hong Kong. At sana'y inyo pong panoorin hanggang sa dulo. At yan, dahil nga po nakatapos na tayo ng ating kontrata at nagre-contract uli at nabigyan na po uli ng visa, ay kailangan nating dalhin sa ating Philippine Consulate ang ating papers para po sa verification po ng ating kontratahan na nagtatrabaho tayo dito sa Hong Kong. Ano ba ang ating dapat gawin? Siyempre, pupunta po tayo sa Admiralty sa Philippine Consulate, doon po sa 29th floor. Ang atin pong dadalhin is Xerox copy po ng employer's ID na nakasulat po ang kanyang telephone number doon po sa Xerox copy, sa Xerox ng kanyang ID, telephone number ng employer, at Xerox copy ng inyong Hong Kong ID ng employee na kasulat din po doon ang inyong telephone number, at photocopy po ng passport ang inyo pong dadalhin. Photocopy na po. At ilalagay niyo po doon, isusulat niyo po doon sa photocopy ng passport niyo po ang Gmail account po ninyo na active. So, yun po ang inyong ibibigay. Photocopy ng employer na ID, photocopy ng inyong ID, at photocopy ng inyong passport. Ganon din po yung dalawang bagong kontrata. Yun lang po ang inyong dadalhin. At syempre, yung bayad po na $80 at saka $196. $80 at saka $196. Kailangan pong nakaputal po kayo para hindi na po mahirapan na ano ng panahon kapag nakasenselyo na po tayo. So, yun lang po ang inyong dadalhin. Pagsusunurin nyo na po yun. At saka yung isa pa po, yung OWA na papers na sasagutan natin, katulad nitong yan. Kung mayroon kayo dyan sa bahay, sagutan nyo na po. Para hindi na kayo mag-ano ng oras sa consulate. Pero kung wala po, hihingi po kayo doon sa pinaka-lady na nag-aasikaso sa inyo po. So, ang anyo pong gagawin is siyempre, ang una po nyo gagawin is siyempre pupunta kayo sa 29th floor. Diba? Hanapin nyo po yung sa ano po, yung sa verification section. Bali, meron pong katulad po yung video na yan, yung dalawang table na yan. Diyan po, meron po diyang ali na nagsasabi kung ano ang dapat nyo gawin. So, patitingnan nyo po dyan yung inyong papers at sasabihin niya kung ano yung kailangan nyong gawin at kung ano yung isusulat nyo. Huwag po kayong mahiyang magtanong kung hindi nyo po alam. So, dyan sa place na yan, dyan po kayo magsusulat kapag meron kayong dapat sulatin. And then, after that po, ay pipila na po kayo sa counter ng, saan na bang counter? 1 to 5. Then po kayo pipila para po sa verification ng inyong papers. Ilalagay nyo lang po yung inyong mga papers doon, tapos magbabayad kayo ng $80. Pag nakabayad na po kayo niyan, ay pupunta naman po kayo doon sa OWA. Sa OWA section. Bali, doon lang sa kabilang 17 to 18, 6 to 9. Bali, yung verification is 1 to 5 na counter. Tapos, doon po sa OWA is 6 to 9 counters. Magbabayad po kayo doon ng $196 para sa OWA po ninyo, para kung ano man ang may mangyari, meron po magagamit, ay may maibibigay po sa ating mahal sa buhay. And then afterwards po na nakabayad na kayo sa OWA, wala naman pong mga hinihingi, basta ibigay nyo lang po yung yung papers nyo. Yun, magbabayad kayo ng $196 sa OWA. And then after po ng OWA, pupunta po kayo sa counter ng 1 to
ng A and B, letter A and letter B windows. Depende po kung alin ang bukas po dun sa dalawang yon. So, dun po nagkakagulo. Kasi, hindi po alam ng iba kung ano ang gagawin. So, may mga upuan po yan na dun nag-aantay. Bali, kapag nakatapos na po kayo doon sa, saan nga ba? Sa OWA, huwag po kayong uupo lang doon kasi hindi po matatawag ang pangalan nyo. Ang gagawin nyo po is, yung inyo pong mga receipt, yung mga resibo na binayaran nyo, yung $80 at saka yung $196, naka-staple naman po yun. Ilalagay nyo po yun sa window. Ihuhulog nyo po na ganun sa window doon. Either A or B. Paano po siya? Pag ganyan po siya. Kasi ito yung may sulat sa receipt natin, yung nakaganon po siya. Nakataob po na ganon. Para kung halimbawa padami ng padami, yung pagkuha niya, pag tinihaya niya na ganon, yung ibabaw, kung yung una-una na naglagay ang maaasikaso. So pagkaligay na po natin ng ganon ng mga resibo, meron pong isang notebook po doon na susulat nyo po yung pangalan nyo. Kung ano po yung nakalagay sa ID nyo, yun po ang isusulat nyo. Katulad ko, Mutya Cherry Maron. Hanggat maaari, wag po kayo mag-abbreviation ng inyong middle name. Isulat nyo po. Isulat nyo po doon. Pag nakasulat na po kayo doon sa libro, upo kayo doon sa mga silya. Pwede kayo magpintuhan, pwede magtelepono o anuman. Pero mahina lang para hindi naman makadisturbo po tayo sa iba po nating mga kasama doon. So, mag-aantay lang po kayo ng mga pinakamatagal na ang 5 to 10 minutes. Dahil mga 10 yan na magkakasama o kung ilan po yung naghulog doon, asikasuhin po yun ang pinaka-officer po doon. O po kayong mag-alala, mabait naman po ang officer po doon, wala na yung tulad ng dati. Yun, so, pag sama-sama po yun, lalabas siya, pupunta siya doon sa may upuan, at babasahin po yung mga pangalan natin. At ibibigay niya po yung papers natin na kinuha sa atin, yung katulad ng ID ng amo, ID natin, yung passport ng mga xerox, saka yung 2 kontrata. Yung isang kontrata, kasi 4 di ba yung kontrata, yung isa ay kinuha ng immigration. Tapos yung isa disregard na lang daw yon. Hindi na kailangan yon. Hindi na kasi kumukuha ng copy ang consulate ng ating kontrata. So, hindi na po niya yung lalagyan ng verification. Bali, 2 lang po ang kontrata na lalagyan. Isa para sa amo at isa yung maiiwan sa inyo na verification. So, yon. Pag naibigay na po sa inyo yon, inyo pong tingnan. Kumbaga, sasabihin naman sa inyo, tingnan po muna yung mga papers yung hawak, kung yan ba ay sa inyo, o kung tama ba yung naibigay, o may verification ba. So, pag nakita natin na complete naman na siya, yun, tapos na tayo. Pwedeng pumunta ka dun sa SSS o sa anumang sangay na mayroon kayong kakailanganin. Napakadali lang po. Wala pang 30 minutes ay tapos na po ang ating pagbe-verification. Hindi po tulad nung dati na nagtatagal tayo. At ang isa po ngayon, hindi nyo na kailangang mag-online na kasi yung dati, mag-o-online booking ka muna para ngayon po, walk-in na po. Pagka walk-in nyo po, yun, diyan nga po kayo sa table na yan. Medyo maano yung magsalita yung babae doon, pero normal lang naman yun. Wag tayong maging masyadong sensitive kasi sa buong maghapon pa sa araw-araw na ganun, minsan ang Pilipino makulit din, no? Kahit alam na magtatanong at magtatanong pa rin. So parang kung halimbawa nakakapagsalita man ng malakas o mataas ang tono o mga may nasabi, magpasensyahan na lang natin. Pero kung sagad-sagad naman na, pwede naman siguro nating sabihan siya. So mabait naman, nung ako naman ang nag-asikaso is mabait naman po siya, kaya okay lang. And meron naman ako mga form dito na sinulatan ko. Although, hindi ko nasulatan dito dahil very busy. Kaya doon ko na rin sinulatan. So, mas mabuti na yung klaro din natin kung paano ang mga ilalagay natin. Lalo na po doon sa beneficiary natin. Ang ipinalalagay lang nila isa. Pero,
kung gusto nating dalawa, in case of emergency, hindi natin alam ang buhay, life is too short, pwede nating dalawahin. Siyempre, ang unang-unang beneficiary natin, kung may asawa pa tayo, is siyempre asawa. Kung wala naman na tayong asawa, o wala tayong asawa, at may anak tayo, yung anak po natin. Kung wala po tayo nun, is yung nanay po natin. So, hindi ko alam, halimbawa, kung single ka, tapos wala ka ng mother, hindi ko alam kung sino ang ilalagay. Is either siguro mga kapatid mo or tatay mo kung nandun pa sila. Ganun po. Pero sa mostly naman kasi may asawa o may anak. So, it's either ang unang-una talaga yung asawa. Walang asawa yung anak. Tapos yung nanay. Yun ang alam ko pong pagkakasunod-sunod na inilalagay sa beneficiary. Siyempre, ilalagay nyo rin po doon yung address, relationship nyo sa beneficiary nyo, yung tunay na address ng inyong beneficiary ang ilalagay nyo po at saka telephone number ng inyong beneficiary para in case of emergency, sila po ang kukontakin ng consulate para po sa mga bagay-bagay na makukuha nila in case na kung ano man ang mangyari sa atin. So, yan po ang maibabahagi ko sa inyo about sa pag-verification. Madali lang po at sana yung peace of mind tayo kapag nandun at huwag natin ugaliin na yung OFW na nga tayo pero parang tayo, yung parang TNJA, yung ganon, yung parang pinapakita natin sa iba na wala tayong kaalam-alam, na ganon. Wag naman po, kasi para sa akin parang hindi magandang tingnan na ganon na wala tayong knowledge. So, walang masamang magtanong pero makinig po tayo kapag sinasagot tayo para hindi po paulit-ulit na tanong ng tanong tayo ay napakasimple naman po ng mga instruction na dapat nating gawin. At ang isa pa pong ating i-advise, matuto po tayong magbasa muna ng mga nakalagay doon bago tayo magtanong. Kasi very specific naman po lahat. Meron po diyang mga kung ano ba yung ihanda nating papers, ganun po, at saka kung saan tayo magpipila para po mamadali, hindi na po tayo tanong-tanong. So, yan lang po at maraming salamat. Sana nagustuhan niyo po ang ating ibinahagi ngayon. At yan nga po ang ating ibinahagi ngayon at sana inyo pong naibigan at kung inyo pong naibigan ang ating video o vlog today ay paki-like or love, share, at comment down below din po kung ano po ang inyong masasabi sa ating itinapin ngayon at kung hindi pa po tayo kaibigan ni Madam Chair, ay mag-subscribe na rin po kayo at huwag din kalimutang i-hit ang notification bell para po lagi kayong updated ng ating Madam Chair channel. Kaya hanggang sa muli, ingat po tayong lahat. God bless us all and be happy always. Bye-bye po. See you next time. Bye.